Ipinagpapaliwanag ng Energy Regulatory Commission ang National Grid Corporation of the Philippines kaugnay sa mga brownout noong nakaraang linggo. At live mula sa TV5 Media Center, nauna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, may paliwanag na ba ang NGCP? Well, Bok, ang sabi ng Energy Regulatory Commission ay nagsumite na sa kanila ng paliwanag ang NGCP. Pero hindi pa nito maidetalye kung ano nilalaman nito dahil kailangan pa raw nilang i-review ito. Pero ang gist lang nito, Bok, gustong ng ERC na pagpaliwanagin ng NGCP tungkol dun sa nangyaring pagpalya ng dalawang major transmission lines ito na naging dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng red at yellow alerts noong nakaraang linggo na nauwi naman sa mga rotational brownouts noong nakaraang linggo. At Bok, maidagdag ko lang din, gusto rin ng ERC na pagpaliwanagin yung mga power generation companies tungkol dun sa mga unscheduled maintenance shutdowns. Kasi bawal ito, lalo na ngayon tag-init na mataas ang konsumo ng electricity ng mga consumers at luminipis naman ang supply. Pakinggan natin ang paliwanag ng ERC tungkol dito. Tinitingnan natin kung merong mga badges or mga pahiwatig na mayroong anti-competitive behavior na nangyayari na pag ang isang planta ay naka-outage at hindi nga siya makapagbenta ng kanyang kuryente. Pero meron namang ibang kaalyado niya o yung affiliate niya na nakakabenepisyo. Gerard, ano naman ang update sa presyo ng petrolyo? Nako, Bok, simula ngayong araw nito nagkaroon na nga ng price increase sa kada litro ng diesel. Yan ay 2 pesos and 82 centavos. Nagkaroon din ng oil price hike sa gasolina. Yan ay 1 peso and 21 centavos. Pero nagkaroon naman ng 2 pesos and 21 centavos na rollback sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, sa world market kasi ngayon ay napakataas ng presyo ng krudo at dahil pa rin ito doon sa gulo sa pagitan ng Iran at US at yung kawalan pa rin ng kasiguraduhan kung magkakaroon pa sila ng peace deal. Bok. Pero kamusta naman ang supply natin ng petrolyo? Bok, ayon sa Department of Energy ay 45 days ang average na itatagal ng supply ng langis sa bansa. Ito ay medyo mas mababa kumpara doon sa mahigit 50 days na naitala noong nakaraang linggo. Pero sabi naman ni Energy Secretary Sharon Garin, walang dapat ipag-alala, sapat ang supply ng ating langis dito sa bansa. At in fact, meron daw tayong 2 million barrels of oil at hindi pa kailangan ulit mamili ng pamahalaan para lang ma-sustain yung ating supply. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.